Maraming salamat po sa bawat isa. Alam natin kung paano natin naranasan yung patuloy na pagkilos ng ating Panginoon. Kaya tayo po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po'y yumuko. Lord, we thank you, Father God. We praise you, O God, dahil sa inyong katapatan sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na kami po ay muling nagsama-sama, Panginoon, sa isang layunin, Panginoon, at maaari ka namin alayan ng mga papuri, pagsamba at pasasalamat, Lord, na walang makakahadlang sa amin, Panginoon. Lord, thank you, Father God, na batid niyo po ang sitwasyon ng bawat isa, Panginoon. Lord, sa mga panahon na kami ay lubusang parang down na down, Panginoon, yung tila ba, Lord, ay di na namin alam ang aming mga gagawin sa mga na-experience namin sa aming buhay, Panginoon, mga pagsubok, Lord, mga karamdaman at kung ano man yan, Panginoon. But Lord, nagpapatunay lamang, Panginoon, na kayo po ay tapat sa iyong pangako. Tapat po kayo, Panginoon, dahil sabi ninyo ay hindi nyo kami iiwan at hindi nyo kami pabayaan, Panginoon. Kaya Lord, we thank you, O God. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na sama-sama kaming umawit, magpuri at makinig sa iyong mensahe sa mga sandaling ito, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po sa mga pagpapala na inyong gagawin sa amin ngayong araw na ito, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, naniniwala mo po kami na ang iyong presensya ay lagi namin mararanasan, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin sa aming pakikinig sa iyong mensahe ngayong araw na ito, bigyan mo kami ng karunungan. Give us wisdom, Lord, that transcend to understanding, O God, na upang maunawaan namin, maintindihan ang iyong mensahe sa araw na ito, Panginoon. At hindi lang namin ito maunawaan, Panginoon, kundi maisabuhay namin ito, Lord. Gabayan niyo po ang yung speaker this morning. Anoint him, Father God, and let the Holy Spirit, Father God, dwell this place, O Lord, and continue to cover this place, O God, against the schemes of the enemies, O Lord. At higit sa lahat, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, O God, alisin niyo po yung mga hadlang, yung mga bumabagabag, gumugulo sa aming mga puso, Panginoon, sa aming pagpuri sa iyo, O God. Kaya, Lord, we thank you. We thank you, Lord. How you've been faithful, O God. Lalo na, Panginoon, doon sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, Lord. Bless them abundantly, O God. And doon din po sa mga nagdiriwang ng wedding anniversary, O God, Lord. Naway patuloy na magiging sentro sa buhay namin, Panginoon. Magiging sentro sa buhay namin ang Panginoong Hesus sa bawat pamilya, Panginoon. We thank you, Lord. Salamat po. Ito po ay aming samot panalangin na may dalang mga papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo. Purihin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Bago po tayo umawit ay aking pong basahin sa Psalm 145 verse 1 to 2. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kaya atin po siyang purihin.
Salamat sa iyong pag-ibig na hindi magwakas. Panginoon, sa aming pag-awit, ay dala-dala po namin ang buong pasasalamat ng buong puso.
Dadako na po tayo sa ating tithes and offering. Let us prepare our hearts to give our tithes and offering to the Lord. Babasahin ko lang po sa 2 Corinthians 9:7. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. As we give, remember that it's not about the amount, but about the heart behind it. Let us wait for the Lord. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your provision and faithfulness. As we give today, we ask that you bless these tithes and offerings. Use them for your glory and the expansion of your kingdom. May we always give them with cheerful and grateful hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po. It is a joy again po to welcome everybody, regular attendees, official members ever since. Alam niyo naman po yung mga terms na gamit ng mga kabataan, mga OG. Sino po mga OG dito? Originals, no? But those po who are joining us for the first time, even those po who are tuning in online, we acknowledge your presence here. And before we get started po, would anyone po like to get message notes po? For today. Can I ask sino man? Si Sister Anna pa, can you please distribute? Sister Anna. And pens po are in the pouches there po at the back. Pouches? Yeah, mga pouches. I also forgot something. Yeah. We're not getting any younger po, although some of us are celebrating their birthdays today. No? Praise God for another year of God's faithfulness in your life. And when we, palakpakan naman po natin si Lord sa buhay ng ating brother na si Kuya Charlie. No? Happy birthday! Congratulations! Even to those po who have celebrated. Very good. Adasan, thank you for distributing mga pens. No? Yeah, sa mga pouch, sa mga those who are interested. Even those who are tuning in online po. If you would like to tune in then po to our message this morning. And as a matter of fact, Brother Adrian, if you could assist me please. There you go. Yes. Sister Leslie, we have a question. You have a question? Can I have that? I need that. Please, I need that. Yeah, today's message ng mga kapatid is entitled, we are still in our series called The Miracles of Jesus. But today, particularly, our topic is entitled, Jesus Casts Out an Unclean Spirit. As you could see po dyan sa inyong message notes. But before we get started po, let's do a brief review. As we've already said po. Although the topic of demonic possession has some weight to it, mabigat po talaga yung pag sinabi natin usapang sinasapian. No? Who here po is also familiar with what people call a deliverance service. Some churches conduct that po na they will just start with spontaneous praise and worship and then all of a sudden, ano po yung susunod na mangyayari. No? Eventually, through the praise and worship, the goal is to be Jesus' medium to drive out the evil spirit that has unexpectedly found its way. Kung sino lamang po hindi naka-expect na makapasok dyan, kaya mabigat siya. But, I want to be as clear as possible po mga kapatid that the idea of malevolent spirits inhabiting a vessel does bear certain weight to it. That is true. Totoo naman po yan. Hindi natin ma-deny na in one way or another, nakakasingit at nakakasingit pa rin ang ating kaaway sa ating mga daily lives. We cannot
make do with that. Or we cannot do away with that, rather. But we must not confuse the presence of adversity or stressful situations as a form of demonic possession. Di porket may matinding pinagdadaanan, eh ituturing na po natin na may kababalaghan o even worse, mayroong sinasapian. No? Although hindi po natin ma-deny, every now and then, may mga makikilala at may minito po tayo na may karga. No? In fact, as we delve deeper into the topic, we will find out later why our topic is entitled Jesus Casts Out, or Cast Out an Unclean Spirit. From the book of Mark, chapter 1, verses 30 to 31, which is the banner verse for this passage, although we'll cross-reference it later with Luke chapter 4, verses 33 to 35. Let's read. Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they immediately told Jesus about her. Verse 31. So he went to her, took her hand, and helped her up. The fever left her, and she began to wait on them. We can already see po, mga kapatid, that the moment that Simon's mother-in-law was healed from the fever, it's modeled to us that she went back to her usual agenda of being hardworking and serving. Kaya po, I would like to take time din po to appreciate particularly everyone who came here last night, because despite yung pagod, kagagaling pa lamang sa, ano nga bang tawag doon? Kuya Cesar? Retreat, no? Nag-retreat ka, and we know the traffic situation dito sa Pilipinas, at gano'n na nga po ka-hectic, and yet nag-effort pa rin po sila to come here and set up our church, and yet here we are. Praise God po, mga kapatid, na we're here. In fact, yun, may nag-respond na po. So, yes po, God would continually encourage us to be as hardworking as possible. No? If you are a student, you are working hard because you know that your efforts please the Lord. Praise God sa inyong efforts. In fact, by the way, no, sa mga nakatapos ng kanilang thesis defense, whether here today, physically, or online, may God be honored. No? Praise God sa efforts. No? Hindi po ningit kay Lord yung iyong hard work, as they say. Basahin din po natin yung Pinoy version. Pagdating nila doon, sinabi agad kay Jesus na nakahiga at nilalagnat ang biyanan ni Simon o ni Simon. Nilapitan siya ni Jesus, hinawakan sa kamay, hindi pala sa ulo, sa kamay, at hinalalayang bumangon. Nawala ang lagnat niya at ano pong sinabi? Naghanda siya ng pagkain sa kanila. We Filipinos have a common saying, sana all, may energy agad na maghanda ng pagkain after maipagaling mula sa lagnat. May God bless the reading of our word. Let us pray. Most gracious and heavenly Father, our prayer is that you would illumine our minds so to not just hear your word, but may you also be pleased, O Lord. As we revisit, for those of us who have studied this before, may you open us to newer perspectives. If there's anything that we haven't learned the first time we studied this, may we continually to dig up and discover these things. And for those of us, Lord, who are probably hearing this for the first time, may fresh perspectives also be open to us, and may we really appreciate what you want us to learn from this topic. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, before we get started, mga kapatid, this will be the passage that we'll be looking into today. But what I want us to also see, mga kapatid, is this, that every time we study from the passage, let's ask ourselves three particular questions. What does the passage, yung topic, teach us about Jesus? Which is the core purpose kung bakit po tayo nag-aaral ng subject nito. Bukod pa dun, of course, we should guarantee po, mga kapatid, that we do not walk away from this worship service na wala naman po tayong napulot. It is ridiculous to think that we walk into any church service, seminar, symposium, or training, and then we leave the same way that we came in. Dapat po may napupulot po tayo. No? And in the eventuality, what does the topic teach us about people like you and I? Paano po tayo makitungo sa kapwa natin? In fact, the characters that we'll be looking into aside from Jesus, we've already mentioned the first one, his disciples, dahil chinismis, dito, kinuwento nila kay Jesus na, yes po, pardon the use of the word po, mga kapatid, pero meron na rin din po
ko mga marites during their time, actually. You think that only happens in our modern day time? Hindi. No? Kahit nga po, meron nga po word of mouth before. Kaya nakarating agad kay Jesus. They did not have the convenience and the availability of messenger para mapalitaan sila of the things that are happening. No? Kaya nakarating agad kay Jesus. Not that Jesus didn't know it, but nag-effort din siya na, what if these people would actually come close to me? Kaya nga po yung ating inawit mga kapatid is, ako ay lalapit. Kailan po tayo kusang or nag-effort na lumapit kay Lord? Pagka may pinagdadaanan lang, human as we are, that is normal. But when can we actually come close to the presence of God, even in the moment of milestones, blessings? Kailan po tayong lumalapit kay Lord dahil pinagpala tayo, Lord, praise you talaga. Okay lang, Lord, kahit hindi ako sinagot ng crush ko, malapit naman ako sa iyo. Diba? Praise God pa rin. Hindi na yung mga kabataan. Even those who are tuning in right now, if you're a young person, you know what I'm talking about, right? You may not win the affections of that certain somebody, but if you get God's approval, naku, sumakit yung tingin sa akin ng mga kabataan sa likod, do? Sorry, young people, but I have to say it as it is, right? If our situations, even the unfortunate, unwanted ones, bring us closer kay Lord, masaklat man ang pinagdaanan natin, pero lalo lang tayo napalapit kay Lord, amen pa rin. Can I get an amen? Or can Jesus get an amen? Amen. Diba? There is so much more to life than the things that we go through. No? Although the Bible does say, we are not talking about it right now, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Again, that's it. Those same young people here today and those online right now. If you agree with me that you grew up in godly households, kung nag-a-agree po kayo that yung inyong parents were godly parents, they worked hard to rear you up into becoming godly children, wag po tayong magtaka because they prayed for us na makumit tayo kay Lord. Amen? Kaya praise God. May God be honored in the collective efforts of our parents to raise us up and become godly children. No? But not to invalidate the sentiments of infatuation. It's part din of being human. No? But minsan, ang sagot ni Lord is like a traffic light. It's either green light, yes, I approve of this, by all means. Or yung gitna. Sometimes it appears yellow, sometimes it appears orange, pero the technical color daw po dyan ay amber. No, sabi. Pero yung panggitnang ilaw. Yes, God is willing to approve of that prayer, pero sandali lang, hinay-hinay anak, may kailangan pa akong i-develop sa iyo. And then, by that time, when you're ready, saka kita ipapahataw. Or this is the time that I will let you hataw. This is the time that I will allow you to be involved dito sa pinapag-pray mo. Eh, darating na yung time na ibibigay ko sa iyo yung iyong pinapag-pray. Or, red. Sorry anak, I won't give you this prayer because this will not be good for you. In fact, let me remind you po mga kapatid, when we say prayers, what are the last 3 words that we say before we say amen sa prayer? In Jesus' name. When we say a prayer po, mga kapatid, and we say in Jesus' name, ano pong ang ibig sabihin yan? Anong kaakibat yan? Pwedeng ikabit yung pangalan ni Jesus dyan sa prayer na yan. That is why, if we say, Father God, I pray, O Lord, tataya ako ngayon sa loto, sana tumama. In Jesus' name, amen. Imagine the irony. Pwede bang ikabit yung name ni Jesus doon? O alam niyo na po, pwedeng maging sagot dyan. If God thinks that if you are praying for this, and you are blessed abundantly in this regard, lalo kang mapapalayo sa akin, then that only means you are praying for a prayer na hindi pwedeng ikabit yung pangalan ni Jesus doon. Amen? Kaya po mga kapatid, for those who are asking, why is it sometimes that my prayers are not being asked? May I suggest, humbly, that we review the kinds of prayers that we are asking. Yung mga kinds of prayers, kaya bang idugtong or ikabit yung pangalan ni Jesus? No? Side story po, but it is a gentle reminder for all of us. Back to the passage, as we said here. That evening, after sunset, the people brought to Jesus all the, as you can see, sick, yung mga may sakit. No? Kung may mga karamdaman ngayon, we pray po continually na
akapin po ni Lord ang inyong mga kalusugan, ang inyong pangangatawan, and the demon possessed. Verse 33, the whole town gathered at the door, and Jesus healed many who had various diseases. He also drove out many demons, but he would not let the demons speak, because the demon knew who he was. Let's cross-reference po to Luke chapter 4 verses 33 to 35. It's in your message notes na po. Bagay din pa-flash na Luke chapter 4 verses 33 to 35. Thank you. Now, praise God again po for the collective efforts of our praise and worship, our sound engineering, and our tech, actually. Now, Luke chapter 4 verse 33 to 35. In the synagogue, there was a man possessed by a demon. In fact, this is what I want us to look at next, mga kapatid. Look at how Jesus demonstrates His behavior in the presence of a person na may karga, sinapian, nakasingit si Satan, yung demonyo doon sa tao yun. Possessed, an impure spirit. He cried out at the top of his voice, "Go away! What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." If it is starting to sound familiar po, if you are a Christian, if you identify as a child of God, and then God brings you to an unknown, unexpected place, tapos bigla na lang ipaparamdam sa iyo ng mga tao, don't assume naman po agad-agad mga kapatid na may sapi sila because they're saying such things. But, whether we admit it or not, if you are a follower of Christ, may impact ang presence mo wherever you are. Bakit? Kasi dala-dala mo yung presence ni God. Mararamdaman at mararamdaman yan. Whether we like it or not, consciously or unconsciously, yung impact ni God through our lives ay mararamdaman. Especially in the secular world. So kaya for those who are working in the secular world, you know what I'm talking about. You know how challenging it is to represent, to be the ambassador of Jesus Christ wherever you are. Anong sabi ng demon? Go away! What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you ever felt what it's like na iparamdam na others ka? Hindi ka pwede rito. Hindi kami nag-welcome ng mga katulad mong naniniwala. Tapos makikita pa nila, nagsusot ka either ng mga bracelet, mga boner, or mga kwintas that verbally or obviously represents who you are as Christ. Does that sound familiar to the same outcry na sinabi ng demonyo ngayon? Pero because this was a demon, anong sabi ni Jesus? Be quiet. Jesus said sternly. Hindi niya sinabi sa demonyo, mamaya ka na. Hindi. Sinabi niya outright, tumahimik ka. Come out of him. And we know what happened next. Then, the demon threw the man down before them all, meaning lahat ng madla na nakakita, and came out without injuring him. Natakot yung demon, no? Hindi niya masaktan-saktan yung vessel niya. Kasi sureball, matatamahan at matatamahan siya nito. Sa Tagalog, sa synagogue, sa loob ng synagogue, may lalaking na-possess ng masamang espiritu. Nagsisigaw siya. Anong pakialam mo sa amin? Again po, sa Tagalog, sino po makakarelate dito? Na pagka nandyan ka lang, ba't ka nandito? Anong pakialam mo? Sino po nakaka-relate sa ganyan? Especially working in the secular world. I'm not saying we quit our jobs there. By all means, if God challenges us to go to such a place, then by all means, represent God. But if we are not gifted with the ability to rebuke an evil spirit and drive it out, huwag naman din natin i-pressure yung sarili natin. But, ipag-pray natin. Kaya po parang some of you might be thinking now, Kuya Gino, parang ang tindi naman ang challenge. You're telling us that we are going out into a world that doesn't welcome us so we can represent Christ there. Ultimately, yan po ang challenge. Hindi natin ma-deny. But, what we can take comfort in is, if we pray, before you go every day, imagine nyo Monday to Friday, papasok kayo sa office, seeing the same people, doing the same stuff over and over again, minsan magiging routinary na lang siya. So it is vital if we pray na, Lord, this may be a same work day for me. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Some people pumapasok mga sa work tuwing Sabado. Diba? But still, if we pray na, Lord, nawa po, ang prayer, if we stick to the vision po, that when I come here, I am representing you, sana po kayo ang makita sa life ko.
Despite na may mga persecution, despite the fact na may tutuligsa, despite the fact na others ang tuwid sa amin, yes. Anong pakialam mo sa amin? Ang sigaw ng demon. Jesus na taga Nazareth, dumating ka ba para wasakin kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ano po sinabi ni Jesus? Ay, sorry. Masyado akong nosy, masyado akong nakikilala. Hindi, anong sabi niya po dito? Tumahimik ka, lumayas ka sa taong yan. Pinabagsak na masamang espiritu ang lalaki sa gitna nila at saka ito lumabas sa taong yun. Pero hindi nito sinaktan ang lalaki. Ang angas, natakot yung demon eh. Natakot. Hindi na talaga masaktan-saktan yung vessel. Otherwise, siya ang matatamaan kay Jesus. Diba? Kaya we could learn from this mga kapatid that Jesus is such a person who is compassionate, as we've seen here. He is compassionate dahil nung binalita sa kanya that Simon's mother-in-law had a fever, may lagnat po. Hindi nga po ito sinat lang, lagnat talaga. The fact na bedridden, hinawakan ni Jesus, pinag-pray, umalis yung fever. So may compassion. Sa Tagalog, si Jesus po ay puno ng awa. This is to answer the questions po, what does our topic today, mga kapatid, teach us about Jesus? Bukod pa doon, aside from being compassionate, he is also a gentleman. Diba? I can never forget what my mother frequently tells me na, yes, anak, I raised you in hoping, no? I was about, I think mga 21 or 22 years old nung sinabi ni Teacher Bebot na I'm always praying that you would grow up to be a godly man. Well, sa mga young people na mini-mentor ko, ewan ko lang kung godly nga, but even then, no? But not to be a gentleman para pagka may papasok na babae, I just hold the door open for her. Doon lang ba nasusukat ang pagiging isang gentleman? Hindi. It doesn't just end there. Being a gentleman is transcending of all things. No? Pagka nakita niya, may sakit, nangangailangan, he has compassion, at dahil gentleman siya, diba? Dahil isa siyang gentleman, kind ang pakikitungo niya. Hindi siya yung type of person na, yan kasi, pasaway kayo makasalanan kasi kayo kaya nakakasakit yan ng ganyan. Although from time to time, we cannot help but extend that kind of judgment out of our own human observation. No? Jesus po was a gentleman. Kaya, all the boys here, I would like to address everyone, even those who are tuning in online, do not be overwhelmed when somebody calls you a gentleman. Because that is what you are. No? We are made in the image of God. We are in the likeness of Jesus Christ, who was a gentleman. So what should stop us from regarding ourselves as gentlemen? Matino tayong kausap at kinakausap. Marunong makisakay kapag joke time. Nakikibagay din sa tao. Pero, at the same time, Jesus asserts His authority. Pansinin niyo, kakita niyo kung ginawa niya, pag may masamang espiritu, hindi niya sinasabi na, ay, okay, sorry, masyado akong pakialamero eh. Mukhang masaya naman sila ng tao at ng demon na kasama niya, so hindi na lang makikita. Hindi. He asserts his authority. Part of being a gentleman is pag nakakakita na ng mali, hindi niya kinukonsinte. He does not tolerate wrongdoing. Let me say that again. Just because Jesus was a gentleman, He did not tolerate wrongdoing. He did not allow people to remain vessels of evil spirits. Amen po. No? If we go back to the passage, Luke chapter 4, verse 35. This next passage, here's an illustration po of what Jesus, of when the evil spirit dito sa Luke chapter 4, 35. Yeshua po is another name for Jesus during his time. You, Yeshua of Nazareth, I know who you are, the Holy One sent from God. Tingnan niyo po yung itsura ni Jesus sa picture. Be quiet. Come out of the man. Hindi niya sinabi na, ay, sorry, masyado bang pakialamero? Sorry sorry, ganito na. Hindi. We people make the mistake of thinking na if we want to be gentlemen, if we want to be courteous to society today, hindi tayo nakikialam. Hindi, no? Anong sinabi ni Jesus? Mainik ka. Hindi ka alis sa tao yan. Isa, dalawa, lumabas na ang evil spirit kay Jesus. In a Filipino illustration, it's something like that. He did not, Jesus did not tolerate wrongdoing. So he was compassionate, puno ng awa. He is a gentleman, isa siyang gentleman. Kaya po,
He modeled it for us. So what's going to stop us from being like that? I think the layout ko naman po, what a gentleman is. Diba po, when foreigners come here, particularly those from the United States, this gentleman right here, pero example lang ang ginagamit niya, diba? It's not to intimidate us, but because it's a generic term. Because that is what we are. Ladies and gentlemen, this is the Jesus that we serve. Amen po ba? And then finally, if we could go back po to the slide. Balik po tayo sa Jesus is. Sorry. Yeah, finally po, Jesus modeled a servant's heart. Jesus modeled a servant's heart. Siya ay naging mabuting ayuda para sa atin. So what a wonderful illustration that Jesus has given us. Kung may sakit, pag nakakita siya ng pangangailangan, of course, ina-address niya. Tinatanong niya nga rin din, what do you need? So sasabihin ng bulag na tao, the blind man said, I can't see. Pinahira niya. Diba? And then what did the blind man say? Para po mga puno, you need to see more. Another miracle. Now, can you see clearly? Yes. Lumalik. Pagka nakakita rin siya ng demon possessed, he doesn't tolerate the demon, pero may compassion siya doon. Kasi po mga kapatid, I learned earlier this week po that people sometimes end up becoming vessels not because they wanted to. May mga situations po talaga na ganyan. Like, this is where I'll try to take the risk of telling side stories, mga kapatid, na pagka nakakausap po tayo ng dating mangkukulam, as we Filipinos call it, dating witch, pero hindi, literal, bruha, pero hindi sumasakay sa walis. Not that kind. No? That's only depicted in fiction. Pero may mga ganun talaga. Yes po, I am not making this up. There are people who are former witches, pero they chose to follow Christ, naging Christian sila. How did they end up in that kind of lifestyle? Bakit? Kasi may umakay sa kanila. May nag-invite lang sa kanila to participate in a ritual, and eventually, by participating in that ritual, in-invite lang sila, not on their own free will. In-invite lang sila, they participated, and then ever since noon, sunod-sunuran na ang evil spirit sa kanila. So partially po mga kapatid, kaya Jesus had compassion din on particularly people who were demon-possessed. Kasi, to some extent, hindi nila ginusto ang nangyari sa kanila. They did not want to become vessels of an evil spirit, but they ended up that way. So out of compassion for the person, kaya nga sinabihan yung demon na lumayas ka dyan sa taong yan kasi nahihirapan ang taong yan dahil nandyan ka. Hindi ka alis. Dalawa, natakot yung demon, umalis na. Naawa siya doon sa tao. Hindi niya tinolerate ang demon. But then again po mga kapatid, just because there is the existence of conflict, just because our modern day life is rather hostile sa ating mga Kristiyano, demon-possessed na. Hindi naman. Not always. But I would also like to take the risk of saying na byproduct po siya. Residue. Hindi siya sinasadya, pero ganun ang naging kalabasan. Yan nga po ang title ng topic natin today. Jesus casts out an unclean spirit. We cannot deny po mga kapatid that the world that we live in today was tainted, na dumisan ng kasalanan. It was tainted by sin because of the very first evil spirit whom we know to be Satan. And every single one of other unclean spirits who follow him. And as we look at society today, we don't need to look around it. Just by simple observation, we can already tell po na yung bakas ng unclean spirit ay not necessarily the unclean spirit is there, pero kitang-kita natin na may effect. May bakas nga. The makings of an evil spirit, of an unclean spirit working through it. Diba? We may not be inhabited by an evil spirit, but if we are tempted sometimes to cheat in an exam, or when may girlfriend ka na, pero natitempt ka pa to have another girlfriend other than your current girlfriend. Just for example, but if anyone gets offended by that, pardon me for that, but I have to say it. Diba? That the desire alone to do that. Even the topic of honeymoon activities after marriage, that was designed by God na pervert lang since the fall. Bakas ng evil spirit. That's why when Jesus came, He not only cast out the evil spirit who was currently at work in a person, pero He tried to give humanity hope na, yes, there was a time in your life
Like all of us right now, I think every single one of us identifies as a follower of Christ, diba? But there was a time in our life wherein we were conduits. Naging vessel po tayo for unclean spirits at least once in our lives. But thank God, nakilala natin siya. At we're not 100% clean because we're still in this lifetime, but now that we chose to follow Him, meron na tayong awareness. If I do this right now, will Jesus be pleased by this? Pag gagawin ko to, matutuwa ba si Jesus dito o hindi? Amen? I hope po, this is what we will think about or answer by the time we say, what can we learn as soon as we walk away from this topic? So muli pa na, sabi, Jesus is compassionate. He looked around, He saw man's desperate need for them, God's desperate need for someone like Him, for hope. Kitang-kita po ni Jesus when He arrived, and even before He came to earth, kita naman po natin yung desperate need ng society for God because of our frailty. Amen po ba? That's why He came with compassion. He was gentle to people, marunong siya makibagay, but He did not tolerate evil doing by asserting His authority. Marunong siyang lumugar. And above all, if we choose to follow God, Jesus modeled to us a servant's. No? Yeah, yun po ang mga dapat tularan in that regard. Tulad nga po nung nakalakay natin ito. Kung sinabi niya sa demon, tumahimik ka, umalis ka sa taong yan. It's in one way or another, sinasabi niya dyan sa demon, hindi mo ba alam na nahihirapan din yung taong yan pagka nandiyan ka? Let me add one thing po mga kapatid, na sometimes this is the outcry of society po eh. No? In fact, this is our closing slide actually. People have a yearning for Christ. Lahat tayo ay mayroong pagnanais para kay Kristo. Even though we were tainted by sin, kasi nga namana po natin mula kay Adam and Eve, yung fall, actually. Pero bukod pa doon, no? When Jesus came, He had a yearning, or when Jesus came, people had a yearning for Him. Kaya what did He do? He bridged the gap so that sinful man can be reconnected to God once again. Amen po ba? Kaya ano yung result? Draw closer to God. Draw closer to Christ. Kaya nga inawit natin kanina, ako ay lalapit sa presensya ni God. Kahit na may bahid ako, kahit I'm kahit I'm blemished, no? Jesus was the unblemished lamb, pero pag lumapit tayo sa Kanya, He will cleanse us. Ito po yung outcries ng society po ngayon mga kapatid. In other words po mga kapatid, people are looking for God in one way or another. The question is, saan nila hinahanap si God? Paano sila naghahanap kay God? Not to pass judgment po on people who participate in seances, yung mga tinatawag na mga activities na yun. Pero kung babalikan natin yung ugat, yung pinag-ugatan yan, may desire sila para mas mapalapit kay God. Si Blaise Pascal, one of the brilliant scientists who has become a hallmark of modern day innovation, spoke that he claimed po mga kapatid, lahat daw tayo ay mayroong tinatawag na God-shaped vacuum sa loob ng mga puso natin. A faculty sa ating mga puso na may desire na lumapit sa ating Creator. Kahit nga po mga hindi nananampalataya, kahit po mga atheists, even atheists have this so-called God-shaped vacuum. They just choose to harden it, to close it, or ignore that it's there, even though it's there. But those for us who are aware of such things, we have that. That is why people do what they do. That is why people have a yearning for Christ. No? Because they are doing everything that they can, even if it means uploading a video to their Instagram or their TikTok videos and all that stuff. They would say it's expression, bored lang, may pagkakaabalahan lang. Pero I like to assume, although assuming in itself comes with its risks, na ang pinag-ugatan ng lahat ng yan is a desire na mapalapit kay God. Bakit tayo nagsiserve kay church? Sa church. Kasi gusto natin ma-please si God. Diba? Bakit tayo nag-aaral ng mabuti? Para lang magkaroon ng magandang grades at maging proud ng mga magulang natin? Hindi ba at the back of our minds we are doing it because ultimately
If our parents are pleased, God is also pleased. Kapag tayo po ay mga young professionals, why are we working hard? Para lang sa 13th month, sa bonus, ma-please si boss? Nothing inherently wrong with those things. Actually. Pero, at the back of our minds, because are we doing those things dahil gusto natin ma-please si Lord? Amen po ba? Amen po. Kaya, if we have been fortunate enough to be redeemed by God, at we are constantly living a life that draws closer to Him, patuloy tayo lumalapit sa Kanya, finally, as we close, emulate the characters of Christ. Sa Tagalog, tularan si Kristo. Kasi minodel niya para sa atin. That's why po, no? The world is constantly longing for God. We just have to look around. Lahat ng tao, aminin man nilang hindi, may pagnanais na mabalapit kay Kristo. Tayo, who have been blessed enough to encounter God, we are constantly fighting battles every day. No? May mga kanya-kanya tayong pagsubok na mas pipiliin na lang natin na sarilihin na lang natin. Kasi marami rin yung mga inaasikaso yung ating mga kapwa. Bagkus, Lord, hindi po lingid sa inyo ang pagsubok na ito, kaya lumalapit ako sa inyo. Who here can identify for something like that? If you are such a person who has been blessed to encounter a God who is compassionate, a gentleman, asserts His authority whenever needed, and model a servant's heart, then, by all means, model sa atin, tularan natin at i-emulate natin. Tayo po yumuko, and as after this, I will ask the praise and worship to lead us in our response song na Ako Ay Lalapit. Aming Diyos, our prayer is that kayo po ang aming makatagpo. Whether nakatagpo na po ninyo kami dati, or we are encountering you for the first time, we draw closer to you. And we choose, Lord, to follow you right now. If you are such a person who has never encountered Jesus Christ, and He's speaking to you right now, if this is somewhat a prayer of your heart to welcome Him, may you pray this, that Lord Jesus, I admit that I am a sinner, and now that I recognize what you have done for me by dying on the cross, ultimately forgiving my sins, thank you. And now, Lord, I invite you into my life, and I promise to live as your child for the rest of this lifetime, now and always. And if you have been struggling recently, Lord, batid niyo po. Kung may mga karamdaman po ang aking mga kapatid, kung may mga pagsubok na pinagdadaanan, or maybe some of us have really not prioritized you well, Lord, that we've wandered far. Lord, ang aming prayer is manumbalik kami sa inyo, ma-revitalize at ma-purify. Lord, we lift all these things up to you. Because we know, Lord, that you are a God who is compassionate. Ito po lang ang aming pinangahawakan. Batid niyo po, Lord, ang aming mga pangangailangan, ang aming mga yearnings. Yeah, we lift these things up to you. And in response, Lord, we sing this song po na kami po ay lalapit. Mga kapatid, let us rise po as I ask the praise and worship to meet us once again.
Receive the benediction po mga kapatid. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace. Lord, may kailangan po ang buhay na ito. Bagkus Lord, sa natitira namin panahon or kung will niyo po Lord na we continue to walk this lifetime, may we continue to live Christ-like, Christ-centered lives. Lord, I pray for your continuous healing ng those po na may pangangailangan sa physical nilang kalusugan. Lord, we know that you are our great provider, Jehovah Jireh. And I know, Lord, you meet all our needs. Whether we are going to work this week, o kung kami po yung mga estudyante na nag-aaral, batid niyo po, Lord, ang lahat ng aming pangangailangan. Even as you say, Amen po, Lord, nawa, may we temporarily walk away from the fellowship, pero dala-dala pa rin po namin ang presensya ng inyong banal na Espiritu. Now and always, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. The service is over po. Thank you for joining, even those who are tuning into the live stream, but the fellowship of the brethren remains. Until our next service po, peace po be with all of you. God bless po. Good morning.